Ayan no, guys. So, ito yung mga problema sa relasyon mga kapiksi. Medyo mabigat yung inyong pinagdadaanan sa relationship right now. Pero, may hangganan din ito mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo, parang nag-i-spiral kasi na paulit-ulit. So, ibig sabihin, hindi pa nakaka-move on dito sa sitwasyon na to. Wala pang acceptance, wala pang forgiveness na nakikita tayo. Yung iba nga, sabi ko, fresh na fresh. Kaya parang medyo sariwa pa sa inyo yung mga emotional pain dahil dito sa sitwasyon na to mga kapiksi. Hello guys, hello Aries. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is silip sa pag-ibig, kapalaran. Ito yung ating love life reading guys. Para sa Aries ngayong October, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. So dito sa deck na to mga kapiksi, titingnan natin yung mga influences sa love life nyo. Combination ng positive and negative energy, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Alright? So, we have soulmate energy mga kapiksi, no? Ito is strong indication na maaaring soulmate kayo ng iyong partner o specific person. Meron tayong fair male energy. So, ibig sabihin nito guys, malading dong dantes ito. Yeah! Malatisuyin, ganyan, no? Fair male. Pwedeng he yung relationship nyo, pwedeng he-she mga kapiksi. Alright? Pero, yan yung nakikita nating energy. Pwedeng ikaw ito, pwedeng yung specific person mo. And meron din tayong gifts energy mga kapiksi. Ibig sabihin, parang nanunuyo, ganyan. Pwedeng bibigyan ka ng gift ng person mo ngayong October or parang susuyuin ka niya. Especially, nangyayari ito kapag nililigawan kayo, sinusuyo, ganyan, kapag nagkakaroon kayo ng mga problema. Let's say, for example, in a relationship kayo, tapos nagkakaroon kayo ng problema ng iyong partner o specific person, maaari kanyang bigyan ng regalo, pansuyo ba, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung mga influences na yung nakikita natin sa love life nyo, Aries, ngayong October. Comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga energy na yan. Yung iba sa inyo guys, pwedeng ibang lahi din, no? Maaring Caucasian, ganyan, Western, foreigner, yan. Maaring foreigner din yung iyong partner o specific person. So, tingnan natin yung ganap sa relasyon nyo guys gamit itong deck na to. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Aries. Habang sinashuffle ko to mga kapiksi, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin gustong yumaman guys, mag-avail na kayo ng course. Super ganda talaga niyan and magbabago talaga yung takbo ng buhay nyo kapag natutunan yung nasa course na yan mga kapiksi. Yung promo natin for October guys, para dun sa video course, 10% discount tayo. 10-10, yeah. 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 30. So, mag-avail na kayo mga kapiksi. So, ito yung energy ng love mga kapiksi. Tapos, ito naman yung energy ng Aries. Kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread mga kapiksi. Nakikita natin dito medyo negative guys, no? Kasi nakikita natin na may mga pag-aaway kayo ng iyong partner or specific person. For some of you guys, nakikita natin na may mga nadidiscover kayo na ginagawa ng person mo na ikinasasama ng loob mo mga kapiksi. Pwedeng magkaiba kayo ng lahi. Strong third party energy ito guys.
Meron tayong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring water sign yung person mo, or maaring may water element sila sa kanilang natal chart. Pero ito guys, no, this is a third party indication, guys, na maaring nagkakaroon ng third party sa relationship nyo. Yun yung reason kung bakit yung iba sa inyo meron kayong emotional pain. Medyo sariwa pa ito for some of you mga kapiksi, kasi parang ngayon nyo pa lang nadidiscover. Yung iba sa inyo parang naghihinala pa lang kayo, pero parang hindi pa masyadong kumpirmado, parang naghihinala pa lang kayo, nagdududo mga kapiksi. Pero parang medyo tawag dito, parang I'm sensing yung iba sa inyo parang natatakot din kayong makipag-confront dun sa person nyo, kasi what if nalaman nyo na totoo yung kanyang, na may third party, parang yung iba sa inyo parang hindi kayo ready na tanggapin yun. Kumbaga syempre masakit yun, di ba? Pero parang hindi kayo ready na malaman na meron siyang third party mga kapiksi. So yun yung nakikita natin na medyo madugo for now. So comment down below guys if in case naka-resonate kayo. And yung nagpapadagdag pa doon, yung nagpapadagdag pa ng hirap nyo mga kapiksi is parang magkaiba kayo ng lahi. So parang sa kanila parang normal lang, lalo na kung for some of you guys, pwedeng normal ito sa kanila, lalo na kung mga Muslim. Alam, di ba yung mga Muslim, okay lang sa kanila yung magkaroon ng multiple partners. So kung sa culture nila, normal yun, you have to accept, di ba? Kailangan tanggapin yun na ganun yung culture nila. In the first place, pumatol kayo sa kanila knowing na legal sa kanila yun. Pero just in case na, let's say for example, hindi naman sila Muslim, hindi naman uso sa kanila yung mga ganun, pero itong person mo parang sa kanya lang uso. Kumbaga siya lang yung mahilig sa multiple partners mga kapiksi. So parang medyo masushock kayo na malaman na ganun pala yung person nyo mga kapiksi. Pero nakikita, ayan, no, medyo madugo ito right now. So madugo ito sa side nyo, lalo na kung kayo yung nakaka-experience na nadidiscover nyo ganyan. There are a lot of pain, may mga disappointments ka. Yung iba sa inyo parang feeling ko nagsisisi din kayo, pero yung iba parang wala kayong magawa for now. Yes, sobrang dami yung problema mga kapiksi, no, at this point in time sa inyong relationship. Marami kayong pinagdadaanan. Ayan, no, guys. So ito yung mga problema sa relasyon mga kapiksi. Medyo mabigat yung inyong pinagdadaanan sa relationship right now, pero may hangganan din ito mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo parang nag-i-spiral kasi na paulit-ulit. So ibig sabihin hindi pa nakaka-move on dito sa sitwasyon na to. Wala pang acceptance, wala pang forgiveness na nakikita tayo. Yung iba nga sabi ko fresh na fresh, kaya parang medyo sariwa pa sa inyo yung mga emotional pain dahil dito sa sitwasyon na to mga kapiksi. Pero makakita din kayo ng liwanag guys. There's a lot of conflict mga kapiksi, pero ang aasahan nyo tutulong dito sa relasyon nyo mga kapiksi ay sarili nyo rin, kasi hindi nyo naman makakontrol yung person nyo. Hindi nyo sila pwedeng sabihan na ganito, ganyan, di ba? Kahit na sabihan nyo sila, kung ayaw nila, wala rin kayong magagawa. So you cannot control them, pero ang makakontrol mo lang is yung sarili mo. So dito sa relationship na to guys, yung medyo negative itong energy ng Aries, kasi nakikita natin third party, puro pag-aaway, puro problema, at saka puro conflict. Parang inaahas, no? Parang literal na inaahas ka nitong person mo, kasi parang hindi mo akalain na magagawa siya sa'yo, magagawa niya yan sa'yo, no? Na parang inaahas ka, niloloko ka niya. This person parang hindi siya totoo sa kanyang mga salita. Kumbaga parang, let's say for example, nangako siya na hindi ka niya sasaktan, hindi ka niya lolokohin, ganyan, pero in reality iba yung sinasabi niya versus dun sa pinapakita niya sa'yo, ginagawa niya sa'yo. Okay, so this is a very painful experience for now mga kapiksi, pero everything is changeable and malleable. Kailangan yung tulungan yung sarili nyo.
Kung ayaw nyo sa kanila, okay lang. Kung gusto nyo pa, okay lang din. Depende kung ano yung gusto nyo. Pero kailangan ditong magkaroon ng acceptance, forgiveness, and don't lose yourself, no? Kumbaga, ibaling mo sa sarili mo yung attention mo. Huwag dun sa partner mo. Kung mahal mo yung person mo, dapat mahal mo rin yung sarili mo, kapiksi. May mga relationship subliminals tayo na pwedeng makatulong sa inyo, pampabalisa, pampamiss. If this is resonating with you, lalo na sa mga may third party, pwede nyo guys pakinggan yung pampawala ng kabit na subliminal, pampaloyal, wala ng balakid, at saka para ikaw ang piliin. So yung 4 na subliminals na yun, nandiyan yan sa playlist natin sa YouTube. Yun yung pinaka the best na combo para sa mga nagsasuffer ng third party, mga kapiksi. Makakatulong yan sa inyo. Alright? If in case na gusto nyong ma-resolve yung issue. Okay? So, comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa mga message na yan. Syempre guys, ipagdasal nyo. Very important. Okay. So, tingnan natin yung additional na love message para sa inyo guys. Habang sinashuffle ko to, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, ayan guys, so lumabas yung deception energy. So, nakikita natin na talagang yung iba sa inyo merong deceptive energy dito sa relationship na to na sumira sa tiwala, no? So, maaring, like I said, no, strong third party energy, and parang yung conflict mo with your person, inahas ka niya, niloko ka niya, parang excuse for the term, no, pero parang ginagago ka nitong person mo na dahilan kung bakit nawawalan ka ng tiwala sa kanya. And syempre, para maayos yung relationship, kailangan talaga magkaroon ng forgiveness, no, dun sa relationship. Kahit tanggapin nyo yung partner nyo, or kahit ayaw nyo na sa kanya, let's say for example, ayaw ko na sa kanya, hindi ko kaya yung niloloko niya ako, makikipaghiwalay na ako, yung ganyan. Kahit na ayaw nyo na sa kanya and makapaghiwalay kayo, kailangan pa rin magkaroon ng forgiveness, mga kapiksi. Kasi maaring madala nyo yun sa next relationship nyo, yung mga galit, anger, hatred, resentment. Kapag hindi nyo yan inalis, and yung negative story, yung pattern, maaari pa rin siyang madala sa next relationship. So, yun yung significance, guys, ng pagkakaroon ng forgiveness. Kasi when you forgive, when you accept, when you forgive, nire-release nyo lahat ng mga negative emotions, negative patterns, negative habits, para hindi na siya maulit pa sa next na experience nyo. If in case na magkaroon ulit kayo ng bagong partner or specific person. Alright? Okay, so comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran for Aries. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.